Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. May mga Bible, pakibuksan po natin tapos i-share na lang natin sa katabi natin. Sa John chapter 3 verse 16. Okay, ready, get set, go? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, praise God. Let us declare. Ano man ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay ating angkinin, at ano mang sinasabing meron ang salita ng Diyos para sa atin, angkinin din natin yan. Mga kapatid, ready? Get set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, Amen. Praise. So let us pray for your tithes and offering. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong katapatan. Hindi ka kailanman nagkukulang sa amin sa bawat araw ng aming buhay. At kailangan ng aming buhay, Panginoon. Salamat. Lahat ay ipinagkakaloob mo. Hindi mo kami pinabayaan. Andito po ang aming tithes and offerings bilang pagtugon sa kabutihan mo at bahagi po ng aming pagsamba sa iyo. Ito po ay iyong maging kaluguran at hinihiling ko po na iyong pagpalain ng iyong mga anak na nagsisikap na maging tapat sa iyo. Salamat po aming Diyos sa iyong kaluwalhatian sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Okay, you may all be seated, mga kapatid. Let us continue to support our 24th Workers' Convention. May mga kabataan tayo na nangangailangan pa rin sapagkat may kamahalan yan 5,000 3 araw, 2 gabi. So, dyan sa Batis Aramin. Kaya sa mga nangangaroling ay maging kasiyahan natin na sila ay ating pagpalain. At sa mga nagpapasignature, mga signature campaign nila, kahit magkano, makatulong tayo, mga kapatid. So, praise mass tomorrow, 7 p.m. Dito po, tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa buong isang taon sa pamamagitan ng awitan, papuri. Ay pwede po tayong pumunta rito bukas, ay mag-concert dito ang ating praise and worship team. Pwede po tayong makisama dyan, mga kapatid. So, doon sa ating Thanksgiving, yung age times 12, ay pwede po natin ibigay. May sobre po tayo dyan, bukal sa kalooban, bilang pasasalamat din natin sa buong isang taon, ay talagang hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Dito lang naman So mamaya po, nakalimutan ko kanina sa first service Okay, so John 3:16. Ito po. Bakit sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Tungkol po ito sa pag-ibig ang pag-uusapan natin. Huwag natin masyadong tignan yung kasalanan natin. Gusto kong tignan natin yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang title dito, When God Loves, kapag ang Diyos ay nagmahal. Pero ikaw, tatanungin kita, paano ka ba magmahal? Ikaw ba ay nagmamahal? Wala naman taong hindi nagmamahal sapagkat ginawa tayo ng Diyos, yes, para mahalin, pero sa isang banda, ginawa rin tayo ng Diyos para magmahal. Ewan ko kung ano yung mas gusto mo dyan, minamahal o nagmamahal. Pero ang tanong paano ka ba magmahal? Ikaw ba ay nagmamahal sa taong mahal ka rin? Ikaw ba ay nagmamahal sa taong gusto mo lang mahalin? At kapag hindi ka na minamahal at hindi mo gustong mahalin, ay hindi mo na rin siya mahal. Kapag nasa mood ka ba? Kapag siya ba ay mabait? Siya ay good sa iyo? Na pakiramdam mo very comfort ka niya? Ganun ba? Mga kapatid, tayo magmamahal sa Kanya. Okay, so, pero gusto kong tingnan natin ngayon, ang Diyos.
paano nga ba magmahal ang Diyos? So kapag nagmahal ang Diyos, tingnan natin, halimbawa sa 2 Samuel chapter 12, 24 to 25. Dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba. Pero bago ko ituloy nga yan, kasi bakit dinamayan ni David itong si Bathsheba? Okay, kasi ewan ko kung alam niyo na yung kwento nito. Totoo to, hindi pala chismis ito, mga kapatid ha. Hindi ako magchichismis sa'yo, baka sabihin nyo, magmamarites ako sa inyo. Pero ito'y totoong nangyari, nasa Bible po ito eh. Kasi minsan, labanan, itong si Haring David hindi sumama, hari pa naman. Dapat laging kasama ang hari sa labanan eh. So naisip niya na magpahinga muna. At habang siya nagpapahinga, meron siyang nakita na naliligo. Walang iba't si Bathsheba. Ibig sabihin, babaeng naliligo na ang pangalan ay Eva, kaya Bathsheba. Pero hindi po ganun yan, hindi po ganun. So nakita niya itong si Bathsheba naliligo at siya'y nagandahan. Talaga namang maganda itong si Bathsheba eh. So nagustuhan niya po ito si Bathsheba. Ay, alam naman po ninyo, basta hari. Di po ba, bang magustuhan niya, talagang ang masusunod yun. Mga kapatid, hanggang sa madaling salita, nabuntis niya itong si Bathsheba at sabi niya, ay mahal na hari, ako po ay buntis, kayo ang ama. Ngayon, sa ganong sitwasyon, dahil itong si Bathsheba may asawa, so bawal po yun. At may kaparusahan po kahit ikaw ay hari. Sabi nga no one is above the law. So kaya, hindi naman siyempre gusto ni David na mabuking siya. Kaya siya po ay nag-isip ng kaparaanan para hindi siya mapatawan ng kaparusahan. Kaya nagplano siya, mga kapatid, na mapatay yung asawa ni Bathsheba. At siyempre, sabi ko nga sa inyo, basta hari, namang gustuhin yan, magagawa niya eh. Kaya nagtagumpay naman siya na kung saan itong asawa ni Bathsheba na isang sundalo ay sinikap ni David na laging isabak sa labanan para mapatay, bagamat hindi siya ang talagang pumatay, pero siya yung ano bang tawag dito? Mastermind. So, nagtagumpay naman si David doon, mga kapatid. Talagang napatay po yung asawa ni Bathsheba. So, hanggang sa nagkaanak si Bathsheba, at yun nga lang, nagkasakit yung anak. At hindi lang basta nagkasakit, kundi namatay yung anak. So kaya siyempre, nakalungkot yun, nagluksa. Si David at maging yung kanyang asawang, inasawang si Bathsheba. Kaya ito po yung talata natin, from verse 24, dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba. At nagsiping sila. Ayan. Uli, sa madaling salita, nabuntis si Bathsheba at nanganak ng isa pang lalaki. At pinangalanan nila siyang Solomon. Minahal ng Panginoon ang bata, verse 25, at nagpadala siya ng mensahe kay propeta Nathan na pangalanang Jedidiah ang bata. Dahil mahal siya ng Panginoon. So, pansinin natin, si Solomon, yung bata, pinangalanan na ni David at Bathsheba na Solomon. Pero, pinadala ng Diyos ang isang propeta niya para pangalanan si Solomon ang isa pang pangalan. Ang pangalan ay Jedidiah. Sabi nga natin, Jedidiah. Ano ba ibig sabihin ng Jedidiah? Sabi nga sa inyo, mga pangalan sa Bible ay may mga kahulugan po yan. Ang pangalan na Jedidiah, ang kahulugan po yan ay minamahal ng Panginoon. Yan po ang beloved, minamahal o mahal na mahal ng Panginoon. Ngayon, siyempre, bagamat ang ibig sabihin ng Jedidiah ay minamahal ng Panginoon, lahat naman tayo may pangalan Hindi po ba? Tanong mo nga sa katabi mo, anong pangalan mo? So, hindi porke hindi Jedidiah ang pangalan mo, hindi ka na mahal ng Panginoon. Sabi nga natin sa teksto, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So, ibig sabihin, ano man ang pangalan natin, isang katiyakan, mahal po tayo ng Panginoon.
Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Bakit mahal tayo ng Panginoon? Hindi naman tayo si Solomon, hindi naman tayo Jedediah. Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, talagang lahat tayo. Na nilikha ng Diyos ay mahal ng Diyos. Ngayon, dahil ang Diyos ay pag-ibig, paano magmahal ang Diyos? O kapag ang Diyos ay nagmahal, ayan, paano kaya, mga kapatid? Okay? So, number 1, dito sa ating mga talatang binasa patungkol kay David, Bathsheba, at kay Solomon, makikita po natin dito kung paanong nagmahal ang Diyos o nagmamahal ang Diyos. Okay? Number 1, kapag ang Diyos ay nagmahal, pinapalaya ka niya sa iyong mga nakaraan. Ibig sabihin, hindi niya gagamitin ang mga nakaraan mo laban sa'yo. Kasi di ba ang tao minsan, kapag hindi na mabuti, may nagawa ka ng hindi maganda, gagamitin sa'yo yun para masabing hindi ka niya na mahal. Ganun yun no? Ganyan ang tao. Ibig sabihin, yung nanunumbat. Nanunumbat ang tao. O ganyan, yung binabalikan niya lagi yung nakaraan, na dati dapat kang mahalin, pero dahil sa yung mga hindi magandang nakaraan nagawa, hindi ka nakarapat dapat. Parang ganyan. Kaya minsan may mga misis nga hindi lang basta nag-hysterical yan. Sabi na, historical. Di ba? Ikaw, talagang ganito ka, ganyan ka, noong 20 years ago. Tagal na nun natin minsan gano'n, kahit matagal ng panahon, ibinabalik at isinusumbat. Yung ganong nagawang napakatagal ng panahon. Minsan ganyan talaga ang tao kapag nagmahal. Pero si Lord, iba yan. Sabi mo sa katabi mo, iba si Lord. Pag nagmahal si Lord, hindi niya binabalikan ang mga nakaraan mo. Amen? Nililimot na ang nakaraan. Pag pinagsisihan mo na, minsan nga, merong lumapit sa Diyos, sabi niya, Lord, patawarin mo ako, may nagawa po akong kasalanan ngayon Ito po, tsaka pati na rin yung mga nakaraan ko po. Sabi na, Lord, ano yung nakaraan mo? Hindi niyo po ba matandaan yon? Ay, hindi ko na matandaan yon. Tapos sabi ng Lord, baka naman kasi pinagsisihan mo na yun. Kasi pag pinagsisihan mo na yung kasalanan, talagang burado na sa isip ko yun. Hindi ko na inaalala yun. Hindi ko na alam yun. Kinalimutan ko na yun. Kaya hindi ko maalala. Kasi nga, baka pinagsisihan mo na yon. Amen? So, si Solomon, pinangalanan nila ng Solomon. Bakit? Siyempre, guilty itong si David at saka si Bathsheba, mga kapatid, dahil may naging anak na naman, naging guilty sila. Baka iniisip nila, patay na naman tayo nito. May nangyari, namatay yung anak natin. Natatakot sila, baka maulit na naman dahil alam naman nila na hindi maganda yung ginawa nila. Nagsama sila na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya iniisip nila, ito na naman, baka mamatay na naman ito. Kaya nagpadala ang Diyos ng propeta at sabi niya, yung si Solomon na naging anak nyo, pangalanan yung Jedediah, na ibig sabihin, minamahal ng Panginoon yan. So ano ibig sabihin nun? God gave them the assurance that they were forgiven. Pinatawad ko na kayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. So it's a new chapter of your book, sabi ng Panginoon. So ano ba sabi ng awit 103 verses 8 to 9? Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Grabe yan, Hindi raw madaling magalit. Minsan ng tao, kahit mahal ka ngayon, bukas hindi. May ganyan, o kaya hindi na nga abuti ng bukas Mahal ka ngayon, maya-maya parang, ba't kanina sweet-sweet mo ngayon, hindi na. Kanina pa love-love ka pa, ba't ngayon wala nang love? Ganun, ang bilis nating mag-shift ng mood. Pero si Lord, hindi. Hindi siya madaling magalit at sabi rito, sagana sa pagmamahal. Punong-puno ng pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat.
hindi palagi. Ha? Tapos sabi rito, at hindi nananatiling galit. Tayo, nilulubugan ng araw, kahit sabi ng Biblia, pag nag-away kayo, magbati kayo, huwag niyong hayaang lubugan ng araw, ha? Ibig sabihin, huwag niyong paabutin ng bukas yan, dapat magbati na agad kayo. Amen? Alam mo, sa katabi, may kagalit ka ba ngayon? Ha? O hanggang ngayon, galit ka pa rin ba? Ha? Baka 25 years ago na yan. Bagamat, yes, sa pinapasukan ko ang Bible School ngayon, meron kaming subject dyan na about the clinical pastoral education. At tinalakay dyan, siyempre, yung mga situation na nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo, nagigirib tayo, tapos pag pinabayaan, nagiging anxiety, depression, hanggang mag-breakdown, hindi naman automatic yun na matatanggap mo yung pangyayari sa'yo. It takes time, may process, may mga dapat gawin, na kailangang harapin natin, i-deal natin, yung mga hindi magandang mga pangyayari sa atin. Pero ang isang katiyakan naman, na talagang kapag tayo ang may nagawa at pinagsisihan na natin yan, ang Diyos, hindi nananatiling galit yan. Ibig sabihin, nagpapatawad kasi ang Diyos. Amen. Mapagpatawad po ang ating Diyos. Kaya kapag humingi ka ng tawad ngayon, hindi na pinag-iisipan ng Diyos yun. Tayo minsan ganun patawarin mo na ako. Pag-iisipan ko. O sige, okay na. Ganun din pala. Pero minsan ganyan, hindi tayo madaling maibsan ng galit ba? Ilang haplos na, di ba? Ilang roses na, chocolate. Andun pa rin yung galit natin. Tapos conditional pa. O sige huwag mo na uulitin inulit mo pa yan. Additional yan, accumulated yan. Kasi nga, historical pang-apat na yan pang-lima na yan Aba, hindi na bura yung 4, pang-5 na raw. Di ba dapat isa na lang uli? Ba't pang-5 na? Pang-6 na yan? Sobra ka na. Aba, hindi na bura. Pero ang Diyos, iba. Sabi mo sa katabi mo, iba si Lord. Papaano si Solomon? Okay na, si David at si Bathsheba. Maaring si Solomon, magka-problema rin yan, mga kapatid. May mga batang ganyan. Diba, minsan minisip ng mga bata, sabi rin ng mga magulang ko, hindi raw ako planado Aksidenteng ipinanganak lang daw ako Hindi naman talaga bubuntisin yung nanay ko. Accidentally, nabuntis. Kaya may effect sa bata yun di ba? Parang iniisip niya, kaya walang halaga ang buhay ko. Hindi ako pililano. Ako, putok sa buho. Ganyan na sinasabi yung mga bata, di ba? Tapos sabi niya, pwede sabihin ni Solomon, siguro, hindi maganda, hindi naging mabuti yung simula ng aking mga magulang. Pero again, pinangalanan siyang Jedidiah. So assurance din kay Solomon yon na anuman ang kanyang nakaraan, anuman ang kanyang nakalipas, anuman ang kanyang pinanggalingan, anuman ang kanyang pinagmulan, minamahal pa rin siya ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Katulad ko, grabe, di ba? Na yung wala ako sa Panginoon, talagang lahat ng bisyo nasa akin, lahat ng droga nasa akin. Sa totoo lang mga kapatid, elementary pa lang ako, naninigarilyo na ako, tapos natuto akong uminom ng alak, high school pa lang ako, nagmamariwala na rin ako, tapos nagsusugal na ako, nung nag-college ako, natuto ako mag-shabu, natuto ako ngayon umiinom ako ng Robitussin Sabi ko kay Pastor Rafael, naklaking ko na yan. Nung araw naman, tinitira ko ng buo yan, 120. Sabi ko gano'n. Mukhang hindi ako tinatabla ng isang kutsarita o isang kutsara Sabi ko sa kanyang gano'n. Pero, naranasan ko yung mga gano'n. Kahit yung tabletas, BGs kung tawagin namin, lahat ng alak, lahat ng sigarilyo, lahat ng sugal, nagmumura ako sa Diyos. Napakasama ako talaga, masasabi ko, mga kapatid. Pero nung binahagi sa akin ng Panginoong Jesucristo, nalaman ko na, totoo ba? Mahal pa rin ako ng Panginoon.
victim po ako ng broken family. Totoo ba? Mahal pa rin ako ng Panginoon? Yes. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang nagawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Grabe, ano? Yan ang pag-ibig ng Diyos kasi walang kung mabait ka, mahal kita. Kung magsisipag ka, mamahalin kita. Kung aabutin mo ang bituin, mamahalin kita. Kung pupunta ka sa araw, mamahalin kita. Kung gusto mo, gabihin mo na lang. Yung mga ganun. So, kaya para kay Solomon, ano man ang nakaraan niya. Kaya, Jedediah, mahal na mahal ka ng Panginoon Solomon. Sabi mo, ano ba, tanong mo pangalan ng katabi mo, sabi mo nga sa kanya, kung anong pangalan niya, Kim, mahal na mahal ka ng Panginoon. Siguro yung iba sa inyo, talaga ba? Totoo ba yun? Yes, totoo yan because God is love. Kaya sabi ng Romans 8:31 to 32, ngayon kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos, the love of God, at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Grabe, ano? Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, ang Diyos ay kasama mo, walang makahihigit sa Diyos Walang makapapantay sa Diyos. Wala. Hindi mo kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang pantayan anumang kayang gawin ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung ang Diyos ay panig sa'yo, ang Diyos ay nagmamahal sa'yo, sino pang makakalaban sa'yo, mga kapatid? Kaya sabi rito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa atin. Sino ba yung anak na ibinigay na yon? Si Jesus yun. Nag-iisa lang yun, mga kapatid. Kaya sabi to, tiyak ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nag-iisa lang. Sino ba maraming? Si Nanay Luming, napakaraming anak nito. Nanay Luming, ilan po ba anak ninyo? Siyam na po. Siyam. Pwede ko po bang hilingin yung isa? Sa mahal na araw, ipako natin dito sa Barangay Batingan. Okay lang po ba? At least may 8 pa. Tapos yung isa, dali natin sa Kalumpang. Pabugbog natin. Siyempre, hindi papayag si Nanay Luming kahit may 7 pang matitira. Di po ba? Kahit sabihin niya sa mga anak niya, sino ba sa inyo? Baka wala rin pumayag doon, mga kapatid. So, pero ang Diyos, kaya ang sabi diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya huwag kang mag-alala kung may pangangailangan ka. Isipin mo lagi kung si Jesus nga na ibigay sa'yo. Yan pa kayang pangangailangan mo ang hindi kayang ibigay ni Lord. Kung si Jesus na ibigay sa'yo, yung 5,000 kaya na pambayad mo sa convention, hindi maibigay yan? Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord yun. Kaya sabi ng 33:34, sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Sino maaaring mag-akusa raw? Kasi nga, nanunumbat ang tao Pwedeng sabihin sa'yo, ay si Kim Sugalero yan. Parang nung nililigawan ko si Pastora Pia, sabi ng mga kaibigan niya, sasagutin mo ba yan? Sabi ng babaero yan. Daming gano'n. Mga daming niloko yan. Gano'n ang mga tao nanunumbat. Bagamat totoo naman, mga kapatid, Pero totoo rin mahal ko si Pia, di ba? Pero gano'n ang tao pero aakusahan ka talaga. Misa nga kahit hindi mo ginawa na pagbibintangan ka, di po ba? Pero sabi rito, sino raw maaaring mag-akusa sa atin na pinili ng Diyos, minahal ng Diyos, pinatawad ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Siya na nagsabi. May higit pa bang korte? Parang sa atin, kung Supreme Court na nagpasya niyan meron pa bang super duper Supreme Court? Wala na. Kung ang Diyos na ang nagpasya, paano pa? Sino pa ang pwedeng mag-akusa sa atin? Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang iyan,
muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Grabe yan mga kapatid ha. Kahit ang kaaway, si Satanas, number 1 accuser yan. Sabi ng Bible, in the book of Revelation, may magawa ka lang mali. O ano, hindi ka nakarapat dapat. Nagkasala ka. Ha? O, nakapagsinungaling ka. Hindi ka nakapagbasa ng Bible ngayon. Wala ka na. Hindi ka nakatugtog, hindi ka nakapaglingkod. Absent ka lang Sunday, lalo ka nang umabsent pa. Yung mga tao doon, kung ano-ano na iniisip sa'yo. Ganun ang kaaway. Ikaw naman, uto-uto. Ano nga sa katabi mo, uto-uto ka ba? Ang bilis mong maniwala sa mga ganung bagay. So, pero anong sabi rito? Wala nang pwedeng mag-accuse sa'yo ng ganun. Bakit? Meron kang tagapagtanggol, walang iba ang Panginoong Hesus. Kahit sabihin pa ni Satanas sa harapan ng korte ng Diyos, alam mo si Kim, mas maraming ginawang kasalanan yan kaysa mabuti. Ilang taon, kailan ako ba ako nakakilala sa Panginoon? Nakakilala ko kay Lord, 19 years old ako ilang taon na ako ngayon? Never mind. Pero mas marami na palang, tama, pwede rin, baka pumapantay na, di ba? Sino kaya rito yung hanggang ngayon mas marami kang nagawang masama? Pwede sabihin sa'yo, kung i-scorean po natin yan talo pa rin yan 10 nagawang kasalanan, 3 parang ang nagagawang mabuti niyan di 7 pa, talo yan. Pwedeng gano'n, sabihin ni Satanas. Pero sasabihin ng Panginoon, yes, maraming kasalanan yan, pero tinubos ko na ng banal na dugo yan. Amen? Pinatawad na ng Diyos yan, nilinis na sa lahat ng kanyang kasalanan. May abogado tayo, the best lawyer. Walang iba ang Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ang Diyos, hindi na kasalanan ang nakikita sa atin. Hindi na mga nagawa nating mga kasalanan, kopong-kopong at napakarami man. Ang tinitingnan na ng Diyos sa atin, yung tinanggap nating Jesus na namatay para sa atin. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Si Jesus na ang nakikita sa atin. Kasi siya yung nagbayad. Siya yung tumubos sa atin. Pag-aari na tayo ng Panginoong Hesukristo. So, yun na ang tinitingnan, mga kapatid. Kahit saan naman, importante yung kung sino nagmamayari, yun ang kausap mo. Halimbawa, papasukin kita sa bahay ko, Ken. Pinupo kita sa sala. Tinimplahan kita ng kape. Di ba? Hinainan kita. Tapos umakyat, talaga umakyat ha. Hindi, bunggalo lang gusto ko. Pumasok lang ako sa kwarto ko. Tapos may dumating na kapitbahay, pinapaalis ka. Alis ka ba? Sabihin sa'yo, hindi ka naman taga rito, malis ka rito. Hindi. Ang mahalagang pwedeng makapagpaalis sa kanya, yung may-ari. Hello? Sino na ba nagmamay-ari sa atin, mga kapatid? Di ba? Ang Panginoong Hesukristo na. Kaya kahit sino, walang pwedeng mag-akusa at magmaliit at magpaalis sa'yo. Kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Praise God. Ganyan magmahal ang Diyos. Kahit ano pa ang nakaraan natin. Kaya wala tayong pwedeng sabihin, hindi karapat dapat yan. Ba't nandyan yan? Hindi, tanong mo sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi, matuwid na pinatawad na minahal ko na yan binayaran ko na yan tinubos ko na yan sino pa ang pwede na mag-akusa sa atin? Sino ang pwedeng lumaban sa atin? Wala na, mga kapatid. Amen. Kaya yung asawa mo, pag nagsisi na yan, patawarin mo na. Amen? At burahin mo na sa listahan mo yan, ha? Mag-hysterical ka, pero huwag ka na maging historical. Burahin mo na. Kung 10 nagawang kasalanan, gumawa na naman ng isa, hindi 11, isa lang. Gumawa ka na naman ng isa, pang-isa na naman yan. Ganun lang yun, mga kapatid. Pangalawa, paano uli magmahal ang Diyos? Hindi niya nagagamitin yung mga nakaraan mo laban sa'yo. Bagamat si Satanas, ganyan ang gagamitin, ibabalik at ibabalik ka sa kahinaan mo, sa nakaraan mo, kahit ang tao, ganun din, nanunumbat, pero ang Diyos hindi. Kaya pangalawa, pinaglalaanan kanya ng mga kailangan mo.
may reserved blessing ka pa kay Lord, mga kapatid. Amen? Amen? Sa totoo lang, mga kapatid, pag talagang nagmamahal, kahit tayo, pag nagmamahal talaga kahit ang tao, walang iniisip yan kundi mabuti. Pag talagang nagmamahal, walang iniisip yan kundi maganda, maayos, kaya walang magiging hangad sa iyo yan kundi pinakamabuti, pinakamaganda. Kaya ang talagang nagmamahal, may ginagawa yan. Hindi tahimik yan. Love kita, pero secret. Ay, hindi ganun yun. Hindi mo huhulaan sa isang tao, mahal ba ako nito o hindi? Hindi ka manghuhula. Pag ang tao nagmamahal sa'yo, talagang makikita at mararamdaman mo yan. Amen? Tama po ba yun? Tingnan mo yung katabi mo kung nagmamahal sa'yo yan. Gaya ng dalawa, ayun, magkakapit tuko pa. Nagmamahalan eh. Subukan mo magkagalit yan, baka isa nasa likod. Ganun lang yun eh. Mga kapatid, di ba? Tapos si Arlene, yumakap na. So, may ginagawa. Ang nagmamahal, hindi seasonal. Hindi occasional. Hindi ganun ang pag-ibig. Kaya sabi ng mga misis, pag niregaluhan, may letter pen, di ba? I love you, happy birthday. Tapos sabi ng misis, sana laging birthday ko. Kasi parang tuwing birthday lang may I love you. Ito, Pasko na naman, di ba? Merry Christmas, I love you. Ano sabi ng mga misis? Sana laging Pasko. Ganun ba ang pag-ibig? Hindi. Hindi ganun ang nagmamahal. Pag nagmamahal, hindi occasional, hindi seasonal, mga kapatid, kundi araw-araw. Amen? Ganon ang Diyos sa atin. Hindi lang nung tinanggap natin si Jesus, doon lang tayo minahal ng Diyos. Hindi lang pag gumawa ka ng mabuti, mahal kita. Pag hindi ka na gumawa ng mabuti, hindi na kita mahal. Hindi ganon ang pagmamahal. Mas napapatunayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, lalo na sa panahon na tayo ay nakagagawa ng mga hindi mabuti at pagkakasala. Kaya sabi ng Romans 5:8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay ang kanyang anak na si Jesus sa krus nang tayo ay mga mababait. Ganun ba ang sabi? Hindi. Nang tayo ay mga makasalanan pa. Doon tayo pinakitaan, doon tayo pinadamahan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi, gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? Kaya sana sa panahon na nagkakamali, nagkakasala, mas pairalin mo yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya, kahit ano pang nakaraan, nagsisi na, di ba? Si Lord, mayroon pang blessing sa'yo yan. Pagpapalaing ka pa niyan, mga kapatid. Sa totoo lang, masasabi ko si Pastora Pia, sa totoo lang, masyadong mahal siya ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, Heart, alam mo, masyado kang minahal ng Diyos. Kasi ang Diyos, pag nagmamahal, naglalaan. Kita mo, dahil sobrang pagmamahal sa'yo ng Lord, nireserve niya ako para sa'yo. Pero mo, hindi ako napunta kay hindi ako napunta. Kahit pala anong gawin ko, naka-reserve talaga ako para sa'yo. Alam mo kung bakit? Sobrang mahal ka ng Diyos. Di ba? Sabi mo sa asawa mo yan. Okay, mga nanliligaw, pwede mong sabihin niya, mga nanliligaw, sabihin mo, alam mo, kaya ako nanliligaw sa'yo, mahal ka ng Diyos. Bakit mo naman nasabi yun? Nireserve niya ako para sa'yo. Grabe yun, mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Kaya ito si Solomon, pasinin niyo, bakit yun sinasabing, pag mahal ka ng Diyos, may inilalaan sa iyong pagpapala? Kasi sinabihan to si Solomon at mga magulang niya, bata pa si Solomon. Hindi pa hari, wala pang kamuwang-muwang. Sinabihan na siya'y minamahal ng Panginoon. Kapapanganak pa lang, sinabihan na pangalanan niyang Jedidiah. Ibig sabihin, minamahal siya ng Panginoon. Kaya nang lumaki na,
at naging hari si Solomon, anong nangyari? Siya yung naging pinakadakilang hari, pinakamakapangyarihang hari, pinakatanyag na hari. At siya rin yung nakagawa na talagang naging peaceful ang kanyang kaharian. That for how many years, walang nangyaring labanan. Sapagkat halos lahat ng tao, hinahangaan siya. Dinadayo siya. Pinupuntahan siya because of his wisdom. Dahil sa angking karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ang dami niyang nalalaman. Kaya minsan may nagdalaw sa kanya na isang reyna, hinangaan siya ng reyna. At sinabi niyang, mapalad ang lahat ng iyong nasasakupan dahil sa iyong angking karunungan. Grabe po yun. Bakit may ganun? Bakit may ganun si Solomon? Yan yung mga blessings na inilaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya'y minamahal ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyong minamahal ka ng Diyos. At dahil doon, alam mo bang may blessing na nakalaan si Lord sa iyo. Amen? Kaya yung mga wala pang asawa, hintay-hintay lang. May naka-reserve na blessing si Lord para sa iyo. Kahit yung mga nawala na ng asawa, hintay uli. Pwede pa. Sabi mo sa katabi mo, kung ano yan, pwede pa naman. Bakit hindi? Pero sa totoo lang, pag pinag-usapan natin ang blessing, ano po, hindi lang naman material blessing kasi, mga kapatid. Huwag agad yun ang iniisip natin na ang blessing ay nakakahon sa material na bagay lang. Lalo ngayon, di ba? Na parang pag walang regalo, walang blessing, kasi yun ang iniisip mo, yung mga nakakahon lang ang blessing. Hindi po ganun. Basahin po natin, Ephesians 1, 3-4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Wow! Hindi lang para material blessings. Meron ding spiritual blessing, mga kapatid. At sabi rito, at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kung ang buhay mo ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Bible, malinaw, lahat daw ng pagpapalang espiritual ay meron ka. At yung mga makalangit na blessing, meron ka rin. Basin niyo verse 4. Bago palikhain ng sanlibutan, all the material blessings is in this world. Pero bago pa yon, ang sabi mga kapatid, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Di ba? Sabi, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, pinagpala ka na ng lahat ng espiritual na pagpapala at mga blessing sa langit. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. So naniniwala ka ba ngayon na ikaw ay minamahal ng Diyos? Gusto kong sabihin sa iyo, pinagpala ka na. Sabi sa katabi mo, pinagpala ka na. So anong ibig sabihin nito? Ang pag pinag-usapan blessing, hindi nauuna ang material blessing. Hindi naman nauuna ang mundo sa langit. Wala pang mundo, nandyan na ang langit. Wala pa ang mga bagay sa mundong ito, andyan na ang spiritual. Amen? Anong ibig sabihin nun? Sa totoo lang, pag-blessing, ang pangunahing blessing, spiritual. Ano sabi ng Bible? Sige, mapasayo man ang kayamanan ng lahat ng mundong ito. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, ano saysay niyan? Sige, mapasayo man ang buong mundo, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, ano saysay? So anong una dapat na blessing? Alam ng Diyos yun. Kaya tiniyak sa'yo nang makipag-isa ka sa Panginoong Hesukristo, hindi niya inuna ang bahay mo. Hello? Nung nakipag-isa ka kay Kristo, hindi na niya inuna ang sasakyan mo. Nung nakipag-isa ka kay Kristo, hindi agad bayad ang utang. Minsan yun agad ang iniisip natin .
Akala natin pag wala na yung mga bagay na yan sa mundong ito, hindi na tayo pinagpala kahit Christian tayo. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa taglay niyang yaman sa mundong ito. Hindi. Ano yung ibig niyo sabihin? Ibig mo sabihin, mayaman siya, yan ang buhay. O mahirap siya, yan ang patay. Ganun ba ibig natin sabihin, mga kapatid? Hindi po nasusukat ang buhay sa ganun. Kaya wag mo isabing mayaman ka, yan ang buhay, mahirap ka, yan ang patay. Hindi. Kahit mayaman ka, kung wala kang Kristo, hindi ganyan ang buhay. Amen? Sapagkat merong buhay na walang hanggan. Yun ang unang blessing. Na kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang sino man sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay walang hanggan. Yan ang unahin mo. O baka naman ang inuuna mo, material blessing. Kaya nga, meron na ako lahat ng plan. Educational plan, funeral plan. O ano pang meron ka na secured ka na sa mundong ito. Ha? Inuuna mo yun. Pero anong tanong ko sa'yo, inuuna mo ba? Nauna mo ba yung meron ka ng eternal plan? Na anumang oras mamatay ka ngayon, langit ang punta mo. Natiyak mo na ba yan? Kaya yan ang unang blessing. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Kaya kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, pinagpala ka na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Kala mo kasi hindi ka blessed. Minsan kasi sinusukat natin agad yung blessing sa material. Papunta ka rin dyan, mga kapatid. Of course, hindi lang naman panlangit ang blessing. Panlupa rin. Meron din, mga kapatid, kung nagpapatuloy tayo. Pastor, ang problema kasi sa'yo, hindi ka nagpapatuloy. Minsan, okay. Ang gaya ngayon, dumalo ka, next Sunday, nandito ka kaya uli. Nagbasa ka ng Bible, itinuloy mo ba? Nag-pray ka, tuloy-tuloy ba? Sayang Malay mo, isang hakbang na lang sana, blessing na. Kasi may timetable si Lord may schedule Yes, no one can stop the blessing of God, mga kapatid. Pero in His perfect time. Kaya dapat tayo, hindi tayo tumitigil. Dapat tuloy-tuloy tayo. Sayang, isang hakbang na lang, sumuko ka pa. Pastor, nasa dulo na ako ng tali. Yes. At the end of the rope, andyan ang kamay ng Diyos, naghihintay sa'yo. Hindi mo pa hinakbang Naalala ko nung araw, na naginip ako, hindi pa ako pastor, hinahabol ako ni Satanas. Naghahabulan kami. Kahit naman ito, siguro mga 2 weeks din ako na panaginipan ko uli si Satanas, tinatakot ako. Pero nung unang panaginip ko sa kanya, naghahabulan kami. So tumakbo kasi hinahabol niya ako Nakakita ako ng building, umakit ako. Pumasok ako ng building. First floor, second floor, talagang hinahabol ako ni Satanas. Takot na takot ako. Hanggang nakarating ako sa rooftop. Okay lang yan. Basta wag niyo lang pansinin. Hanggang sa nakarating ako sa rooftop. Takbo pa rin ako ng takbo. Hanggang nakarating na ako dito sa dulo, 8th floor. Biglang may narinig akong tinig. Alam mo tinig sa akin? Talon. Tinignan ko sa Satanas, mampangit. Sa harapan ko, isang malalim. Would you imagine that? Anong gagawin mo? Tapos may narinig akong tinig. Talon. Alam nyo, tumalon ako. Pagtalong ko, may malaking kamay na lumabas mula sa langit. Sinalo ako. Tapos nahulog ako sa kama. Mababa lang. Nagising ako. Hindi, totoo. Nagising ako. Anong message sa akin nun?
hindi pala ako talaga pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang ako sa Kanya. Lumakas ang loob ko nun. Tumapang ako, mga kapatid. Pero, kaya dapat nagpapatuloy ka. Sayang, isang kalabit na lang ng gitara, umabsent ka pa. Di ba? Baka nga mamaya, yung mga absent ngayon, baka ngayon naka-schedule yung blessing nila, umabsent pa. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang absent. Baka blessing mo na. Huwag kang basta-basta sumusuko sa buhay. Amen? Baka hindi mo alam. Nakikita ka ng Diyos eh. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos ang kalakasan mo. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos na hindi mo kaya. Alam ng Diyos na kaya mo pa. Pag kaya mo pa, sasabihin ng Lord, sige pa, kaya mo pa yan. Hakbang pa. Pero pag hindi mo na kaya, kakargahin ka na ng Panginoon. Footprints in the sun. Ganyan si Lord. Mga kapatid. Pero, sa totoo lang, may mga maaaring magbalak na agawin ng blessing. Pwedeng may mga magtangkang alisin ang blessing sa'yo. May mga dangers and threats din, mga kapatid. Katulad ng kay Solomon, pansinin natin. 2 Samuel 14, 25 to 26. Verse 25, walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom. Walang maipipintas sa kanya mula ulo hanggang paa. Buhok pa lamang nito na minsan lamang gupitin sa loob ng 1 taon ay mahigpit ng 3 kilo. Grabe to. Sino ba to si Absalom? Ang sabi dyan, no? Pagdating sa kakisigan, walang maipipintas sa kanya mula ulo hanggang paa. Grabe. Guwapings. Ano mo na? Jesse? Guwapings. Ha? Sino ba si Absalom? Si Absalom, siya yung nakatatandang kapatid ni Solomon. Yan. Yan si Solomon. Matmat. Itong si Absalom po kasi, nagrebelde sa tatay niyang si David. Bata pa si Haring David, ha? Bakit nagrebelde? Gusto niyang maging hari. Gusto niyang palitan ang kanyang tatay. Malakas pa ang tatay niya. Okay sana kung matanda na eh. Di ba? Gano'n naman talaga. Kung sino yung anak, yun ang susunod na hari. Malakas pa yung tatay niya. Gusto niya lang kagawin ng kaharian. So nagrebelde yan. Si Absalom, mga kapatid. Kung nagtagumpay kaya itong si Absalom, na kunin ang kaharian kay Haring David, anong mangyayari? Hindi na matutuloy ang plano ng Diyos, na inilaan ng Diyos, na blessing kay Solomon, na maging hari. Tama? Tama ba? Pero hindi ganun ang nangyari. Bakit? Siyempre, may plano kasi ang Panginoon. Inilaan na ng Panginoon ang kaharian kay Solomon. No one can stop it. No one can stop the blessing of God hanggat nagpapatuloy ka sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya si Absalom namatay din ng maaga. Hindi niya nakuha ang kaharian. Bakit? Sapagkat inilaan na ng Diyos yun kay Solomon. Kahit gaano pa kagandang lalaki, yan si Absalom. Ha? Kahit full of asset talaga na makikita mo na, pwedeng maging hari ito. Katulad ng mga naging kapatid ni David, di ba? Nung piliin si David na maging hari, sabi ni Samuel, Jesse, saan ang mga anak mo? Ito, pogi, maganda lalaki ito. Ito na. Pero sabi ni Diyos, hindi yan ang pinili ko. Ito, makising, malaki katawan, matangkad. Ito na, hindi rin yan ang pinili ko. Sinong pinili? Si David. Yung batang-bata,
mukhang totoy, mukhang may gatas pa sa labi, sabi ni Haring Saul, yun ang pinili ng Diyos na papalit kay Haring Saul. Are you following? See? Wala. Basta kalooban ng Diyos at nagpapatuloy ka, ginagawa mo ang tama, ginagawa mo ang mabuti, ituloy mo lang. May nakalaan ang Diyos na pagpapala sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Huwag kang titigil. Another, 2 Samuel, 1 King chapter 1 verses 5 to 7. Ngayon, si Adonaya, ito naman si Adonaya, na anak ni David kay Hagit, ay nagmamayabang na siya ang susunod na magiging hari. Kaya naghanda siya ng mga karwahe at mga kabayo at 50 tao na magsisilbing tagabantay na mauuna sa kanya. Verse 6, hindi siya kailanman pinakailaman ng kanyang ama na si David. So sino si Adonaya? Anak din ni David. Siguro kung isipin nyo, kaninong anak yan? Sa ibang babae. Ang dami palang babae ni David. Marami talaga, basta hari kasi. Okay ba yun? Hindi. Kaya nga ang daming consequence ni David Kaya nga nagulo yung kanyang pamilya Kahit anak niya, binalak siyang patayin. Anak niya, nagre-rebelde pa sa kanya. May consequence kasi. Amen. Pero ang Diyos nagpapatawad. Amen? So, ang sabi rito, napakagwapong lalaki ni Adonaya. Lahi talaga sila ng magagandang lalaki, mga kapatid. Kasi si David, napaka-pogi rin po talaga ni David. So, at ipinanganak siyang kasunod ni Absalom. Nakipag-usap siya kay Joab. Kasi nito kumuha ng bakir. Na anak ni Seruya at sa paring si Abiatar. Tungkol sa balak niyang maging hari. At pumayag ang dalawa na tumulong sa kanya. Sino ba itong si Joab? Si Joab, nilapitan niya. Siya yung commander-chief. Commander-in-chief. Siya yung pinaka-pinuno ng mga kasundaluhan ni David. Malakas yun. Impluensyadong tao yan. So, nilapitan niya, Joab, gusto kong maging hari kasi this time matanda na si David. Matanda na si tatay, matanda na si papa. Baka pwedeng ako na ang maging hari. Total, si Absalom lang, patayin na yan ako na kasunod, baka pwedeng ako na ang maging hari. Sabi ni Joab, sige, no problem, tulungan kita. So sinigurado rin, matalino to si Adonaya Sinigurado rin, nilapitan naman itong si Abiatar. Sino ba si Abiatar? Ang merong mataas na posisyon sa templo. Dalawa kasi yan. Isang hari, isa sa kaharian, isa sa templo. So kinuha niya yung dalawang maimpluwensya sa lahat. Kasi yun ang pinakikinggan ng lahat ng tao that time. Hari at saka yung pari o saserdote. Naintindihan niyo? So kinuha niya yung dalawa na yun. Yung simpatsya niya. Nakuha naman. Sabi ng dalawa, sige, tutulungan ka namin na ikaw ay maging hari. Pero ang tanong, nagtagumpay ba si Adonaya? Hindi. Kasi kahit sinong bakir mo, kapag ang Diyos ay panig sa'yo, sino ang laban sa'yo? Amen? Palakpakan natin si Lord. If God is on your side, kahit sino pang nasa side mo, kapatid, kahit sino pang lumaban sa'yo, pag ang Diyos ang kakampi mo, walang mananalo sa'yo. Kahit kaaway pa yan, kapatid. No weapon formed against you shall prosper. Wala nang magtatagumpay sa iyo, kapatid. Amen po ba ron? Sabihin mo sa kanila, magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang. Hindi lang blessing pang langit ang meron ka. Kahit dito sa lupa, naparito ang Panginoong Hesus upang magbigay ng buhay na masagana at kasiya-siya. Huwag kang mainip. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Sa inyong mag-asawa, sa pamilya mo, sa mga anak mo, tandaan mo, basta nagpapatuloy ka, gawin mo ang mabuti, gawin mo ang tama, huwag kang titigil, kakampi mo ang Diyos, ipaglalabang ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, merong inilalaang blessing sa iyo si Lord. And sabi ng Bible, your labor is not in vain. Patuloy kang gumawa ng mabuti, walang nasasayang sa ginagawa mong kabutihan. In His perfect time, God will give you the blessing. Amen? Palakpakan natin si Lord. Are you following? Number 3.
Paano magmahal si Lord? Hindi lang yung palalayain ka na sa mga nakaraan mo. Ano man yan. Tapos, merong inihahanda pa sa yung blessing si Lord. Blessing sa langit, blessed ka na, at maging dito sa lupa. Huwag ka lang maiinip, magpatuloy ka lang, gawin ang tama, gawin ang matuwid. At ikatlo, pinapakita niya na hindi lang ito tungkol sa'yo. Itong maganda, mga kapatid. Pag nagmahal sa'yo, ang Diyos, ibe-bless ka. Pagkatapos, hindi lang para sa'yo. Ang blessing ni Lord. Di ba sabi, for God so loved the world. He gave His only begotten Son. Whoever, ang sino man, kahit sino, ang sumampalataya. Kahit sino, mga kapatid. Ibig sabihin, mahal ka ni Lord, pero hindi lang ikaw. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Amen? Ibe-bless ka ni Lord. Amen? Pero hindi lang ikaw. Kung ikaw si Solomon, maaaring isipin mo, it's all about you. Bakit? Pambihira naman yung blessing na ibinigay ng Diyos kay Solomon, di ba? Sa lahat ang pinaka nasa kanya. Parang inisip niya, parang ang mundo umikot lang sa kanya. Parang inisip niya, mukhang ako lang ata magaling dito Mukhang ako lang ata ang mabait dito Mukhang ako lang ata ang karapat-dapat dito Ikaw na. Di ba? Parang may mga ganyan tao, di ba? Nagkapera lang ng konti, siya na yung magaling. Kaya lagi kong sinasabi sa mag-asawa, hindi naman dahil ako ay makalalaki. Mga kapatid, minsan may mga babae, siya lang yung magkapera. Sasabihin na sa asawa, wala kang trabaho, ako may trabaho, tabi dyan. Ikaw na magaling, ikaw na lahat. Hindi ganon, mga kababaihan. Susunod pa rin tayo sa disenyo ng Diyos. Ang lalaki pa rin, ang lalaki. Diba, maseso ka lang, mas tumaas lang ang sweldo mo sa asawa mo, ikaw na lalaki? Ganon ba yon? It's all about you? No way. Mga kapatid, pwedeng isipin ni Solomon yun Hindi po ba? Pwedeng maging attitude yun ni Solomon. Siya ang pinakamagaling kasi sa lahat. Ang pabor lang ng Diyos ay nasa Kanya. Siya lang talaga ang binilis ng Panginoon. Hindi ganon. Sabi mo sa kanila mo, hindi ganon yun. Sabi mo nga, hindi lang ikaw love ni Lord. Hindi lang ikaw gustong i-bless ni Lord. Amen? Alam nyo, kapag pinagpapala ka ng Panginoon, tandaan mo to, hindi lang para sa'yo. Hindi lang para sa'yo. Bakit? Kasi gusto ni Lord maging channel of blessing ka. That is the plan of God. Not just to bless you. Yes, He will bless you. But it didn't stop there. He will bless you to become channel of blessing. Sana yan ang i-desire mo, mga kapatid. Kaya pansinin natin ito. Tuloy natin yung kay Solomon. Dahil siyempre, ibe-bless ni Lord si Solomon, right? Amen? In His perfect time. Dumating na yung perfect time. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Solomon, Solomon, anong gusto mo? Ikaw kaya tanungin ng Diyos ng ganon. Anong gusto mo, Ken? Anong gusto mo, Doña Rosalie? Anong gusto mo, Juliet? Asawa? Hindi para. Sa ngayon. Parang ganito yan Tinanong siya ng Diyos ng ganon Solomon, kasi He is ready to bless Solomon. Solomon, anong gusto mo? You're now a king. What do you want? Parang ganito, parang binibigyan ka ng blank check. Ano isusulat mo? Sabi sa'yo, etong blank check, isulat mo kung anong gusto mo. Kung ikaw si Solomon, anong ihilingin mo? Pero alam na, we know the story. Anong hiniling ni Solomon? Wisdom. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng karunungan para mapamahalaan ko ang iyong bayan. Kaya sabi ng 1 King chapter 3, 11-12, kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman o karunungan na mapamahalaan ang aking mga mamayan at hindi ka humingi ng mahabang buhay,
o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naaangkin ng kahit sino noon at sa darating na panahon. Ay, grabe yan. Dahil ang hiningi mo karunungan, ibibigay ko sa iyo ang karunungan na wala pang sino mang nakakaranas. At kahit sa mga darating na panahon, hindi nila matatanggap ito. Ikaw lang. Pag tama ang hiniling mo, ibibigay sa iyo yan ng Diyos. Amen? Hindi lang yun. Diba? Ano sabi ko sa inyo? Gusto ni Lord i-bless ka. Pero yung blessing na yon, hindi lang para sa iyo. Kaya, sinundan ng Panginoon ng another blessing. Anong ginawa ni Solomon? Wisdom for him. Pero anong ginawa ng Diyos? Verse 13, bibigyan din kita ng hindi mo hinihingi. Wow. Anong ibig sabihin yan? Pag tama ang hiningi mo. Pag sinabi kong tama, ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kagustuhan ng Diyos. Are you following? So, bibigyan din kita ng hindi mo hinihingi. Ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. Hindi hiniling ni Solomon ang kayamanan. Hindi hiniling ni Solomon na may humigit sa kanya bilang hari dahil matatalo siya. Hindi niya. Pwede nga hilingin ni Solomon, pwede bang hindi na ako mamatay? Pwede bang lahat ng kaharian tumumba na? Hindi ganun ang hiniling niya Hiniling niya, karunungan. Para saan? Para sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya humiling ng para sa sarili niya. And because of that, nalugod ang Diyos. Bakit? Bakit kinalugdan ng Diyos ang hiniling ni Solomon? Dahil ang hiniling ni Solomon, para sa ibang tao, hindi para sa kanyang sarili. And that is the heart of God. Gusto niya ang lahat mapagpala. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Are you following? Anong gusto ni Lord? Yung maging blessing ka rin sa iba. Hindi lang puro ikaw. Pengin ito. Lord, bless mo ako. Para saan? Para ako. Ha? Hindi. Lord, bless mo ako para sila. Bless mo ako para sila. Bless mo ako para sila. Pagpalain mo ako para maging pagpapala ako. Kahit hindi mo hihilingin, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Halimbawa, nakakilala ka sa Panginoon, anong ginawa mo? Nung nakakilala ka sa Panginoon, nagkaroon ka ba ng puso na makakilala rin yung asawa mo sa Panginoon? Lord, sana yung asawa ko rin maligtas. Lord, sana yung asawa ko rin maranasan tong nararanasan ko. Lord, sana yung kaibigan ko rin. Lord, sana yung kapitbahay ko rin. Naku, lalo na yun. Dapat makakilala rin siya sa Panginoon. Katulad ko na nakakilala sa Panginoon. Yung hindi lang puro pansarili ang hinihingi mo. Yung bang anumang nararanasan mo sa Panginoon, gusto mong maranasan din ng iba. Meron ka bang ganon? Kaya kahit hindi mo hilingin, ibibigay sa'yo if you have that kind of desire and prayer. Not just for yourself. Kasi ang Diyos hindi makasarili. Nagkasala tayo sa Diyos. Tayo ang lumayo sa Diyos. Kung tutuusin, pwede niya na tayong pabayaan. Pero hindi. Kaya may Pasko. That is the reason behind of the birth of our Lord Jesus Christ. Because of the love of God. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinagpala ka ng Panginoon. Anong gagawin mo? Kung biniles ka ni Lord, mag-pray ka. Anong prayer mo? Lord, sana maging pagpapala naman ako sa iba. Amen? Katulad ng ginagawa namin dito. Pag nakakarating kami sa ibang bansa, ano sabi namin lagi ni Pia? Sana sila rin madala natin dito.
Ganun dinidesire namin. At marami tayong nadala sa iba't ibang lugar. Lahat ng convention natin, pinupuntahan muna namin yun eh. At pag nakikita naming maganda, gusto naming ibahagi sa iba. At pag hindi maganda, ba't namin ibabahagi? We want to be blessed by God so we could be a blessing. Kaya pag biniless ka na, what's next? Lord, let me be a blessing. Sana ngayong Pasko, yan ang asamin mo. O baka naman gusto mo lagi, ikaw ang i-bless. Bakit hindi mo i-desire ngayon na maging blessing ka naman sa family mo? Maging blessing ka sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo, kapatid. Kasi ang blessing, hindi lang para sa iyo yan. Kung papahalagahan mo ang mahalaga sa Panginoon, papahalagahan ni Lord kung ano yung mahalaga sa iyo. Ulitin ko, kung ang papahalagahan mo yung mahalaga sa Diyos, tinitiyak ko sa iyo, pahalagahan din ng Diyos kung ano yung mahalaga sa iyo. Halimbawa, pahalagahan mo ang pamilya ng Diyos, papahalagahan ng Diyos ang pamilya mo. Pahalagahan mo ang mga anak ng Diyos, pahalagahan ng Diyos ang mga anak mo. Pahalagahan mo ang bahay-sambahan ng Diyos. Ang dami pa naman natin project ngayon, mga kapatid. Marami tayong pagawain ngayon. Pag pinahalagahan mo ang bahay-sambahan ng Diyos, tinitiyak ko sa iyo, pahalagahan ng Diyos ang bahay mo. Mamaya mag-donate ka ng tiles dito baka bigyan ka ng Lord ng second floor. Pagpatungkol sa Diyos, ang pinahalagahan mo, yun tungkol din sa'yo, ang pahalagahan din naman ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga pahalagahan mo yung trabaho ni Lord. Ano yun? Magligtas, mag-anyaya, mag-invite. Tinitiyak ko sa'yo, sa trabaho mo, ipopromote ka ni Lord. Basta kay Lord, unahin mo. And all these things shall be added unto you. Sana sa paglabas natin dito, sa lugar na ito, ilagay mo sa iyong isip at puso, mahal ka ng Panginoon. Ilagay mo. Hindi nagbabago yun. Hindi nagmamaliw. Ano man ang iyong naging nakaraan, may nakalaan pa rin si Lord sa buhay mo. Gusto ko pa rin pagpalain ni Lord. Bakit? Kasi gusto kang gamitin ni Lord na maging channel of blessings. Amen. Let us all stand up.